Welcome back mga kababayan. Andito na ang ating partner Emer Dingon mula sa Quirino Grandstand. Kamusta partner? Yes, hello, good afternoon, Ageless Beauty. Andito ako sa Grandstand, no? Quirino Grandstand. Yes, the Couples for Christ is celebrating 43 years. Ayan, anniversary ngayon. Kaya we are all gathered here to proclaim that we have to be the light. We have to be a servant and to be the light to the nation. Okay. Anong ibig sabihin na magiging servant and the light of the world? It's service. Talaga naman mga servant tayo, mga servant leaders tayo. Tuloy lang natin. At lalo na, of course, ang second issue namin dito, we're talking about the divorce. As the family goes, so goes the nation. Talagang we are trying to convince them. Hindi pa, sa pa lang, sa lower house. Sa Senado, tingnan natin kung kakayanin nila October na election. So, we are now pushing for the media education. Kasi nga, divorce is not an option. Kawawa ang mga bata. Oo. Partner Emer, itong grupo ay malaking... marami bang mga grupo nandyan sa Quirino Grandstand? O isa lang? Yes. Yes, we're filling up. Ngayon nga kasi mayroong parada kami. No? So, mostly the provinces and 144 countries na po kasi yung Couples for Christ. So, may mga representative from America. Okay, tama. Yes, Couples for Christ. Yes, as they say, the biggest laity Catholic organization ngayon. So, meron ba kayong dalang mga payong? Aba, wala. It's a very good, bright day here. Masaya ang naman. Okay. Ito naman, servant and light to the world. Isaiah 49:6. Yan ang aming theme ngayong 2024. Kasi nga maraming troubled world, marami ring sakuna at lahat sa buong mundo. We have to ask the Filipinos all over the world, not only Couples for Christ, to be a light to the nations. Ang dami niyan. Sa Middle East, sa Asia, sa Taiwan. Ako, dami niyan. So ito po ay ang kauna-unahang event nyo sa Quirino Grandstand. Ano magkakaroon pa ng iba pa? We've been doing this talagang annually. Natigil lang po nung pandemic. So, this one is talagang tuloy-tuloy na po. 43 years na. 1981 po kasi ang Couples for Christ. So, alam niyo naman, ang COP is the answer for the cry of the poor. Alam niyo naman, andun tayo. Binigyan natin mga education yung mga scholars. But, yan yung mga aftermath nun, yan yung naging gawad kalinga. Kaya, talagang CFC hinanganak sa CFC, Couples for Christ, ang Gawad Kalinga. Yun. Para sa mga gustong sumali dyan sa Couples for Christ, paano ba ang proseso? Yes. Just log on to your website sa cfc.org namin. At marami pa sa mga social media namin. At every parishes, meron po mga CFC. Alam niyo po kasi medyo troubled times. Ang family, we are defending the family because family is a gift. Kaya yan ang ano namin. Yan ang talagang mantra namin. Sagipin ng pamilya ngayon. So ngayon, ilan na nandiyan ang dumalo sa Quirino Grandstand? Well, mga kami now, around 230,000. Kasi nandiyan yung mga bata. Anong kalaki? 230,000? Yes. Dito po sa Oldfield. You'll see it in the Facebook page of Couples for Christ. So, we're celebrating now. Ang galing naman. Yeah, thank you, DZRH. Kaya mo yan. Habang hinihintay po natin ang ating special guest, may nag-text sa akin. Meron pa kayong tips para sa, for rainy season? Yan. Sige, Gagawin ko sana yan para sa susunod na Sabado, pero anyway, text sila. So, habang hinihintay natin si special guest po natin na si Imelda Patterson, na newly appointed director ng PCSO. Oo. Malapit na papasok na.
May nagtatanong. Baka isang linggo. Oo, ano ba yung kailangan bang iwasan ang sipon? Pwede ba o kaya bang iwasan ang sipon o magkaroon ng sipon? Ang sagot ay yes. Kahit sabi lahat ng mga doktor sa buong mundo, wala daw ni isang gamot na laban sa sipon. Kasi it is what they call the common cold. So, virus it travels. Lumilipad yan, di ba, sa hangin? Yes. Kaya kailangan, kung gusto nyo mag-face mask, pero may challenge din sa ating immune system. Pero, ayan, meron bang mga remedyo para maiwasan, hindi maiwasan, mabawasan ang mga simptomas? Meron. Okay. Unang-una, bawal magkaroon ng dehydration sa katawan. Bawal magkaroon ng uhaw na katawan na kulang sa tubig. Di ba? Kaya dapat laging inom. Yan, you see, nag-guilty rin si partner Emmer. Yes. Sabi na lahat ng mga doktor, for basic general health, para sa ating kalusugan, unang-una, ang kailangan ng katawan ay tubig. Hindi pwede ma-dehydrate ang ating katawan. Kahit Ayun. At nga naman, tama. Tag-ulan, tag-init, talagang kailangan tubig. Ayun. Sabi ng mga doktor din, kung akala nyo, konti lang o mas konti ang kailangan yung inumin na tubig kung malamig ang panahon, mali. Mali daw yun. Mali kayo. Wala. Kailangan talaga minimum 8 glasses of water o 8 basong tubig araw-araw. Tapos hanggang 14 o 12. Depende kung sa inyo, kung anong hiyang sa inyo. Tama. Siyempre, para sa mga merong health challenges like congestive heart, kailangan konti lang ang tubig iniinom nila. So, pag meron tayong health challenge, umiinom po tayo ng gamot, siyempre magpakonsulta muna sa doktor. Oh, yes. At alam niyo naman talaga. Tubig. Yeah. Number two. Ayan. Bawal ang kulang sa tulog. Ayun. Kaya pala kayo mga puyat, lalo na kami mga artista. Pag puyat ka, humihina ang ating immune system, hindi mo nang nararamdaman. Pero kung nararamdaman mo na gutom ka, di ba pag puyat ka, nagugutom ka, o mas matindi ang inyong hunger pangs, dahil po totoo po yun. Ang sinasabi ng katawan ay, kulang ako sa enerhiya. Oy, tama. Kasi pagod ako Yan sinasabi ng katawan. So, kung wala kang chance o matulog o maiglip ng konti, ng saglit, di kailangan kumain. Pero take note para sa mga nagda-diet. Ang hirap talaga. Pag puyat ka, nag-diet ka, gusto mong pumayat. Pero nagpupuyat ka naman, gusto mong pumayat. Alaman yun. Kasi mas mapapadami ang inyong pagkain. Yun. Kaya iwas-iwasan din yung, kasi may telepono, ang bilis po, delivery. Sabi ni Imelda Papin, may technical difficulties daw, pero yan, papasok na rin yun. Okay, ano pa? Number 2. Number 3. Ito. Number 3. Vitamin C, of course. Siyempre. Kasi, kasi daw ang ating katawan hindi gumagawa ng vitamin C. Hindi ginagawa ang vitamin C. Alam niyo mga kids? Hindi gumagawa ang ating katawan ng vitamin C. Kailangan uminom ng supplement na vitamin C o kumain ng masustansyang pagkain na mataas sa vitamin C. Tulad lang. Mag-trivia contest tayo, partner Emmer. O tanungin natin ang ating mga tagapakinig at mga manonood. Sa tingin niyo ba, anong mas mataas sa vitamin C?
Yung orange o bayabas? Yan. Hindi nga mga ating mga kaya mo yan, Atix. Bayabas o orange? Orange. O dalangita, pwede rin. O dalangita. Sige nga. Ano sa tingin nyo ay ang pinakataas sa vitamin C o pinakamayaman? Laki, tatalino ng ating mga. Bayabas o orange or dalanggita. Basta yung from the same citrus family. Citrus talaga. Citrus popular yun sa vitamin C. Oo. At siyempre, yung bayabas naman, lahat naman tayo, yung panahon natin, inaakyat natin yun sa puno. Oo. Sino ang hari ng vitamin C? Sino ang kampiyon? Ngayon, parang alam Martha ko. M. Matudes? Ay, siyempre, isasagot ko dyan yung talagang natural answer. Siyempre, yung vitamin C natin. Ako, nandiyan na citrus. So, citrus. Pero palagay ko, you got me there. I got you there. Bayabas ba? Bayabas? Naku, okay, bayabas. Sirit. Oh, sirit. Sirit. Ang bayabas. Ah, naku. Wow. Alam mo, wow. Matagal na ako naghahanap ng native, yung pinaka-native na bayabas, yung maliit. Yes. Ay, pink sa loob. Yes. Ang hirap hanapin mo sa palengke. Kaya nga, dapat nga sabihin ko native, no, na bayabas. Magtanim tayo ng maraming bayabas. Tingnan mo, walang mga juices. Nakalagay bayabas. Puro. Oo. Sana nagkaroon tayo ng proyekto na magtanim ng mga mayayaman sa bitamina at mineral na prutas. Pwede. Sa ating bakuran. Pwede. Sabihin ko kay Panawagan tayo sa PNR, Plant Industry, na mag-donate ng mga halamang mayaman sa bitamina. Magandang proyekto yan sa kanya mo yan. Kung wala kayong mansanas, meron kayong bayabas. Yun, bayabas. Okay? Ito pa. So, sabi nila, ang kiwi fruit na galing sa New Zealand, syempre, opo tayo, no? Yes. Have to raise the flag for everything Filipino, di ba? Meron na ngayon contest between kiwi and bayabas. Ayan. Ba, tinhuasan level, kiwi. Ka-level talaga ng kiwi yung bayabas. Yes. Hey, mga New Zealand, kiwi. Yes. Okay. Versus the Filipino bayabas. Pero, akala po natin imported ang kiwi, di ba? Talagang imported yan sa New Zealand. Pero, nalaman ko na merong ilang mga farmers na nagtatanim ng kiwi. Pero hindi ko pa natikman. Sabi daw nila, pero hindi ko sila mahanap. Hanapin natin. Paki-message yung kami sa Facebook namin ang mga kiwi farmers natin sa Pilipinas. Ayan. Tapos ito pa, partner. Yung, di ba sinabi ko tubig, yung kulang sa tulog, kailangan talaga sapat ang tulog pa natin. Tapos pangatlo, yung vitamin C o mga pagkain mayaman sa vitamin C. Hindi lamang naman ang bayabas. Diba, partner? Meron din citrus fruits. May kalamansi. Yes. Kalamansi. Diba? Tapos meron, lahat ng mga prutas, meron silang vitamin C. Lahat. Tama. Pero ang pinakamayaman talaga yung okay, tapos, yung mga junk food na kinakain natin, minsan mga iba sinasabi na hindi maiiwasan, pumunta sila sa mga events, gutom na sila, wala silang makikita kundi yung mani, chicharon, tinapa, bago mag-serve ng pagkain, di ba? Ng mealtime. So, yun lang. Yung mga kumakain, may chips, walang sustansya. Wala yun. Wag. Masyadong mataas ang ating junk food content.
Maliban lang sa lahat kung siya po ay nilaga lang. Yes, kanina nga. Hindi tinosta at napadami yung asin, yung mga ibang spices o flavoring na hindi natin alam kung anong mga content na yun. Pero in principle, mga kababayan, yung mga junk food na yon ay pagpasok sa ating katawan, hindi kilala ng ating katawan yung mga ingredients na hindi natural. Kasi kaya pag pumasok ang isang kumain tayo ng pagkain na may halong coloring. Kung hindi siya vegetable dye, at gumagamit sila ng ibang klaseng dye na hindi natin alam. At kung halong flavoring na artificial, sasabihin ng katawan, especially ng bituka natin, ano ba ito? Hindi ko siya kilala bilang pagkain. Kaya, ang sabi ng mga eksperto, yung mga pagkain na tinatawag o itinaguri ang whole foods. Whole foods ay ang mga pagkain na galing sa lupa. Yung bagong ani. Yan ang mga whole foods. Let's say, if you go to a fast food and eat fried chicken or chicken sandwich, iba ang sustansya ng chicken sandwich galing sa isang fast food. Hindi ko sinadait ang mga fast food restaurants, pero kinukumpara ko lang yung sustansya as compared to sa pagkain na binibili po natin sa palengke at niluluto natin na say nilagang manok o tinolang manok. Yung sustansya talaga mas natural galing kasi sa whole food. Yun lang ang sinasabi ng mga health experts. Oo, at masasabi ng katawan mo, magkakaroon ka ng ayoko yan. Kaya mag-a-allergy ka minsan, di ba? Magkakaroon, hindi mas maganda yung paasa tayo. Ayan, so, anong mensahe dito? Ang mensahe dito ay teka muna, Bulkang Taal, nagbuga na volcanic gas. Ayan na naman, balik na naman. Nasa ating sa taas na Tagaytay, ating mga kaibigan dyan, ang dami nating vacationing at mga pang-vacation. Ingat po kayo, ingat tayo. Pero sa totoo lang, may mga turista pumupunta kung gusto nilang makita yung mga bulkan na active volcano. Ngayon yan, na-news na po, puntahan na ngayon. Especially mga foreign tourists, ha? Yes. Yung mga dayuhan. Ang ganda ng vista naman talaga. You're up, sabay you're looking down, baliktad, ang galing ng Taal. Saka naman nakakita ang volcano, nandun kayo sa taas. You're looking down sa lake. Oo. Ayan lang, tataas na naman ang presyo ng petrolyo. And of course, meron tayong Aliwa na Fiesta. Ay, oo nga. We will announce that later. Pero gusto mo i-announce ngayon? Yes. Sige, teka. Ito na. Pero itutuloy natin, ha? Sige. Yung junk food, bawasan naman natin. Alam natin, hindi maiiwasan yun. Pero sana, bawasan po natin. Huwag natin gawin ng junk food ang ating main meal. Let's say hapunan. Huwag mo namang gawin hapunan ng inyong Lako, ang dami niyo. Yun lang ang sinasabi ng mga eksperto. Ating mga kaibigan ng mga nasa BPO, lalo na yung mga nakaipit sa gaming. Exercise. Yan. Yung immune system po natin, may nagtanong sa akin, saan pang immune system natin? Ang immune system natin, 80% ay nasa bituka po natin. Would you believe? 80% ng ating immune system ay nasa digestive system. Galing din. So pagdaan doon, ini-immune na kagad. Di ba? Because, bakit? Kasi ang ating katawan ay hindi pwedeng kumilos o gumalaw kung wala tayong enerhiya. At yung enerhiya ay galing sa pagkain.
Ayun. na pinoproseso ng ating digestive system. Yun po ang dahilan kung bakit more than 80% or more than 75% ng ating immune system ay nasa bituka. Yun. Galing talaga ni Professor Ageless Beauty. Talaga wellness. Professor. Ang dami ng mga wellness seminars na ginagawa ko para sa mga ini-invite ka natin sa association. Yes, sa dami yung mga kababaihan ng mga LGUs, ayan. Akong nagiging speaker dyan. Oo. Yun, so, ibig sabihin, may connection ang ating immune system sa ating digestive system. Nang sa ganon, may connection ang ating pagkain sa ating immune system at ating kalusugan. Malinaw? Malinaw. Okay. Mag-acting kayo. Your lifestyle. Piliin mo ito, partner. Piliin mo nga ito. Kung pupunta ka sa isang lugar, let's say merienda, bibigyan ka ng bibingka. Nako, sarap. Bibingka. Or bibigyan ka ng pansit na maraming gulay at may chicken. Anong kakainin mo? Pansit ako. Pansit ako. Okay, good boy. Oo, pansit ako. Maski na walang chicken, basta alam mo naman. Oo. Kasi naman, mas gusto mo yung malasang pagkain kaysa yung matamis na pagkain. Oo. Sabi daw nila, yung mga taong ganun ay hindi magkakaroon ng diabetes. Uy, nako! Sana nga. Oo, tayo. Alam mo naman, ilang na bang diabetes sa Pilipinas? Parang number 2 na yatang sakit natin. Kaya nga, dapat itakal natin ang diabetes next week. Marami, oo. Natin ang DOH Secretary, Ted Esguerra. Oo, yan. Ted Herbosa, yan laging secretary. Yan ang pinaalala lagi sa atin. Sugar! Okay, may nag-text sa akin ngayon. Gusto niyang lumiit ang kanyang bewang. Nako, yan ang malaking magandang negosyo. Sasagutin ko ba ito? Parang wala pa si Director Imelda ng PCSO. So, kung hindi siya makakapasok ngayon, baka next week na siya mag-guest. Pero we're still... baka... Oo. Mayroon yata tayong VIP ato next week. Tignan natin. Mahaba pa naman ng... She's on the line na ba? Magpa-patch na lang. Nasaan siya? We bring her in. Baka 446 promise ayun. Hello, andyan ba ang ating mabuting direktor ng Philippine Charity Sweepstakes Office, newly appointed by President BBM? Imelda Papin, ang jukebox queen ng Pilipinas at queen of OPM. Magseserbisyo sa bayan. Hi, Imelda. Diyan na ba? Ayun na yata. Ano na ba? Ma'am! Imelda? Ma'am? Yeah. Dahil talagang malakas ang ulan kasi dito eh. Yun. Ulan. Talaga ang PCSO. Alam mo, dami nating natutulungan at matutulungan. Siyempre, PCSO sa daming may sakit at nangangailangan. Oo. Gusto natin malaman ng mga proyekto ng PCSO at marami kasi nagtatanong, paano sila mag-apply for PCSO? PCSO assistance. Yan ang gusto natin alamin at itakal ito, abano na ito. Pero kung hindi siya makapasok... Pag hindi siya makapasok, babalita na lang natin. Pag 446 na kasi. No, sagutin muna natin itong nag-text sa akin. Sige. Yeah. Okay. Pampaliit. Nakakatawa talaga. Pampaliit ng bewang. Sige nga. Itong sekreto ko po. Alba, minsan lang ito. Sekreto i-share ko sa inyong lahat, mga kababayan. Sa gabi
huwag kayong mag-dinner na, kasi itong pinggan natin, no? Yeah. Walang kanin sa gabi. Yan ang sinasabi ko sa inyo. No rice movement. At walang tinapay, walang pansit, walang noodles, walang pasta. Walang carbohydrate sa gabi. Yeah. Yan ang isa na pinaka-epektibong solusyon sa mga layunin ninyong magkaroon ng mas maliit na belly. Promise, magpa-flat ang inyong tiyan kung hindi kayo iinom at hindi ka rin kayo iinom ng carbonated drinks na mataas ang sugar. Tama. At hihinto muna natin. Sorry to say wala. Kasi I don't believe really in dieting. But I believe in eating smart. Eat smart. Oo. Kaya sila. Mag-break muna tayo. Yes, ma'am. Wala akong issue sa carbohydrate, partner, ha? Wala talaga. Pero, I love carbs. Pero kakainin ko lang daytime. Ayun. At ang araw, pwede nang kumain ng carbohydrate. Pero bago lumubog ang araw, bawal. Yes. Kaya, yes, our time is 4:50. May break muna po tayo dahil sa marami tayong masasarap na mga commercials. Kaya magbabalik muna. May special reminders ba tayo? O sige. Ang dami. Okay, DZRH. Babalik po kami.